Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Huling namataan yung sentro nitong si Bagyong Quiapo dito sa coastal waters o yung dagat paybay ng Calayan Island dito sa may Calayan, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 95 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 130 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung movement nito or paggalaw ay west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan, particular na sa Hilagang Luzon, ay yung mga kaulapan na directly associated kay Bagyong Quiapo. Samantala, ito naman mga kaulapan dito sa southern portion ng ating bansa ay yung epekto naman ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat na inaasahan natin magdudulot ng mga pag-ulan ngayong gabi hanggang sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Quiapo. So as of 7 p.m. nasa kanluran na ng Calayan Island yung sentro ni Bagyong Quiapo. No? So generally sa mga susunod na oras ay patuloy itong lalayo sa ating kalupaan at posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 12 hours. So possible ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, makikita natin dito sa diagram na ito, itong area na shaded ng orange, ay makakaranas pa rin tayo dyan ng mga malalakas na hangin. Kaya may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signals over portions ng Northern Luzon. So sa mga sunod na araw, once mag-exit ito ng ating Philippine Area of Responsibility, mapapanatili nito yung severe tropical storm intensity o yung category. And since favorable yung condition sa lugar na ito, posible pa itong mag-further intensify into typhoon category prior to landfall dito sa southern portion ng mainland China. So after its landfall over southern mainland China ay weakening na yung trend natin dahil sa interaction nito sa kalupaan. And ay nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 3 since lumakas nga itong si Bagyong Quiapo into a severe tropical storm category. So signal number 3 dito sa western portion ng Babuyan Islands sa mga isla ng Calayan, Dalupiri at Fuga. And signal number 2 naman ang nakataas sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, itong northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at itong northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, signal number 1 ang nakataas sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, dito sa area ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Apayao sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at itong northern and central portions ng Aurora. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially itong mga areas under wind signals 2 and wind signal number 3, patuloy po tayong maghanda sa mga malalakas na hangin, mga sustained winds na dulot nitong Bagyong Quiapo at asahan po natin yung possible damages, significant damages sa mga infrastruktura na gawa sa mga light materials. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa for today or at least for the next 24 hours, wala po tayong wind signals pero makakaranas tayo ng mga pagbukso ng hangin, especially sa most of the country dahil sa epekto ng habagat at yung outer periphery ni Bagyong Quiapo. So posible magpatuloy yung mga pagbukso ng hangin sa mga susunod na araw kahit na papalayo na yung bagyo sa ating kalupaan. So dahil sa epekto ng habagat na hahatakin ng bagyo habang papalayo ito sa ating bansa. At ito po yung ating latest weather advisory issued kaninang alas 5. Makikita natin itong area ng Northern Luzon, particular na itong bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Makakaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan for the next 24 hours dahil sa epekto ni Bagyong Quiapo. So pinakamaapektuhan nito, itong mga lugar shaded ng orange, posibleng umabot ng 200 mm sa mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na sa Southern Luzon, Central Luzon, Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Pero significant pa rin yung mga pag-ulan na ito na dala ng habagat na hinahatak ni Bagyong Quiapo
So 50 to 100 mm sa pag-ulan ang posibleng maranasan sa may Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Kaya patuloy po tayong maghanda, patuloy na maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Starting tomorrow afternoon to Sunday afternoon ay unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan, particular na dito sa area ng Northern Luzon since papalayo na yung mga pag-ulan na direktang dala ni Bagyong Quiapo. Gayunpaman, makaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan na dala ng habagat, posibleng umabot ng 100 mm dito sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa kalagayan ng ating karagatan as of 5, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa seaboards or dito sa northern seaboards ng Northern Luzon, sa area ng Batanes, Babuyan Islands, itong northern portion ng mainland Cagayan, at itong northern coast ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Quiapo.